magkaroon kami ng regular monthly meeting ng mga officer every third Saturday of the month. Ang purpose po nun or objectives po para mag-update po ng planning activities for the year 2024. Tapos ito po ang timeline January to December 2024. Agency involved po, Barangay Council at yung aming organization. Gusto ng mga officer namin, ayaw nila kap nagugutom eh. Kaya gusto nila mag-request ng snack po kapag every meeting po namin. Magkakandak din kami ng quarterly meeting with members every Saturday rin po. Ganun din po yung layunin. Tapos po, ito po, number 2, organize po ng samahan ng mga women with disability, mga kabayang may kapansanan dito sa ating Barangay Graceville. Kaya po ito namin binala kasi, di ba po, may batas para sa mga kabayan. Kaya gusto rin po namin mag-organize ng Uwawadi. Tapos po, nabanggit din dito, Kap, na bubuo din kami ng organization ng youth, organization ng mga kabataang may kapansanan na may edad na 15 to 30 years old. Gawin namin pangarap na yung GBOPWD organization na maisik register namin ito ng aming samahan. Actually po, hindi naman po sa pagyayabang, kaya naman po namin ito, may budget naman po kami. Dito ang nire-request lang po namin dito na magkaroon kami ng service kapag pupunta kami sa SEC. Ginawa niyong action plan. So, tamang-tama ito kasi mag-budgeting. So, pwede namin may consider naman ito, may-include. No? So, nung last week, no, nag-meeting po kami nung solo parent naman. Ano? So, usually kasi ang ginagawa, nag-request sa barangay, no, para pulo sa kanilang pagkain. At usually, pag December, Christmas, bibigay ng mga grocery, mga bigas. So, yun yung budget allocation nila. Kaya ang bagay ko sa kanila, ako kasi gusto ko merong sustainability, yung pag-allocate ng pondo. Hindi after ng Christmas, nagsiyasya tayo, bigay tayo ng pamasko, ba't ang wala na. At ang tending kasi niyan, parang nagiging palaasa sa gobyerno. Tama ka. So, instead na maging maging active sila, maging tawag nito, proactive sila. No, wala na 'yon, ano. Kahit ang mga senior citizen. So, binitig ko na sila last Sunday, ang sabi ko, mag-isip kayo ng livelihood ninyo kasi mag-allocate kami ng pondo, ng cash sa inyo. O check-in namin, mag-allocate kami ng pondo sa inyo. Although, by next week, magkukonsulta ako sa accounting at sa city budget na kung paano. Dahil kung syudad, nagagawa yan, but pares lang din naman ang pondo yan ng barangay. So, yun yung innovation natin, no, na hindi pa nangyayari. No? So, sa kanila, sabi ko, yung materials recovery facilities natin, no, napakarami yung mga, ng mga materials na pwede nilang ibenta at yung pagbebentahan, pwedeng maging pondo na nila. So, yung pondo makukuha doon, kasi mabilis na yun, doon na, nakatambak na doon kaysa mawala lang. Ang sinasuggest ko sa kanila, pwedeng mag-farming sila. No? Solo parent farming, tatawanan nga sila. No? Pero sabi ko, hindi man ako nagbibiro. Solo parent kayo, magtanim kayo ng talong, ako. O kaya upo. Diba? Tapos may nagsadya. Ano ka diba? Ano suggest mo? Patola. So yun, basta itong mga pahaba. So medyo nakakaano. Pero sabihin, ano yun, para bumili pa tayo ng gulay sa palengke, yan ang gusto natin, dyan nakukuha, dyan tayo bibili, dyan sila magkikilo. Talagang masusustain kasi yan. Kami lang dito, ako lang, mahilig ako sa gulay, o dito ako bibili, dito ako ng ano, yun ay papakain, ano.
At kung tayo man ay magkakaroon ng mga bisita na maglalakbay araw sa atin, kasi ang Barangay Graceville, well known po yan sa pagiging tourist destination regarding governance. No? Kasi ano tayo, ganito kawardi po kasi tayo. No? So tayo po inirekomenda ng national government, ng DILG, na taon-taon ay pupuntahan. Dahil ginawa nga tayong laboratory. No? Siguro napabalitaan nyo naman yan. No? Sa YouTube na rin tayo. No? So, well known ang Barangay Graceville sa governance. So yun, yung napili nila ay livelihood para sa solid waste management, tapos ko-convert dun sa farming. So, ganun po yun. At yung senior citizen, kausap po rin nung last Monday, usap naman din kami, sa pumunta ako doon sa opisina nila, ganun din, bigas din. No? Tapos yung pension. Sabi ko, tanong ko yung sa pension kasi ako nagpauso ng pension yan eh. Sa buong Pilipinas, sa Graceville lang mayroong pension na barangay na nag-allocate dati. Nung dati, mahalaga na yun, yung 500 pesos, way back 2008, 2000. Magko-connecta, no? So, kung may mushroom, ibibenta ng mga senior citizen yan, ano? O kaya kung kayo, paano nyo mapagtutulungan yan? So, ito kami nag-arrive sa ganung usapan. So, yung PWD rin, yun, kung napakaganda naman yan, kung nandyan po kayo na para mag-assist sa amin, ano? Malaking bagay, dahil nga meron tayong, may awareness tayo na magiging kapital, at hanap na lang po kami ng location. Kahit sabi ko nga, silip namin yung sa Eco Park kung saan tayo pwedeng mag-agilap dyan na hindi siya tatamaan ng tubig. Yun, ano natin, no? Yung mga open space natin dito sa Graceville, tingin-tingin din po kayo, no? Kasi pwede naman natin gamitin yan, no? Dahil kung lalo pag yan naka-turn over na ako sa city, no? So, ganun po. So, itong proposal po ninyo, no, ay isasama namin sa session. Akala naman session natin sa December 15, ano? Tama-tama, no? May session kami sa December 15. Pwede namin din kayong invite dito, no, para makapuruban ng ating, naka-live po tayo, no? Ang ginagawa natin yung session ngayon. Kaya, kami sa Water District, 5 Water, naka-live po yan. Para doon sa mga problema problema sa tubig, no? So, ganun po tayo, pinapromote natin yung ating transparency, no? So, yun po, no? Initially, ito lang muna yung ating usapan. Pero ako, as your barangay captain, no, very supportive po ako dyan. No? Gusto ko po yan. At may pondo tayo para dyan. Kaya kung paano lang natin i-dokumento, paano natin ma-justify, no? Napaka-importante po yan. No? So, bigyan niyo lang kami ng mga magiging tawag nito, mga requirements, no? Requirements, no, para doon sa paglalagyan po natin ng mushroom na yan, ano? Nagawa ako ng baka pwede magsabit kayo sa amin dito, asa po yan, para by kung kaya, meron mga ready ganyan, di ba? Yung dito, hindi ko pa na... O yun, para by December 15, no, ay namin ma-discuss namin kagad, para mabilis natin ma-aprobahan. So, yung paghahanap din ng opisina para sa inyo, ay pinag-aaralan ko rin, kaya ako ikot ng ikot din po dito, no? Kung paano, kung saan ba kayo tutuktong, di ba? Gusto nyo ba doon sa Port Lord? Lawa tayo Port Lord, no? Yun lang. Lulutang kami kap nun. Pag-request na kayo ng elevator kay Kap. Dapat kasi, di ba, first floor, ano? Apo, dapat accessible siya. Tinitignan natin kung anong mas maigi, no? Para sa inyo. Yung pwesto kasi doon sa may baba, yun po yung ginawa kong bakery, no? So, malunggay, malunggay pandesal naman. Connect lahat.
Kasi sa may pandesal na tayo. Mushroom pandesal. O yun, tama. So yun, pag nagka-bakery kayo, Pero kompleto ng gamit yan. Ano ko yan eh. Pwede sila maging bake. Binila ko ng gamit yan eh. Pwede ako magturo ng baking dito sa kanila. Ayun, ako maraming salamat po. Yan ang gusto namin. Kasi halimbawa, kung meron talaga dito marunong na pagulang, na baker talaga, pwede namin i-hire dito. Alam nyo ho, ang gusto ko kasi mangyari sa ating barangay, ang mga mag-i-employ rito, mga kid, ayoko kasi ito magiging palamuti lang dito sa barangay. So, given na tumulong sila sa campaign, so bigyan naman natin. Siyempre, kung matumulong sa atin yan, mga volunteer. Pero sabi ko, kailangan ay productive kayo at meron po tayong meron tayong magiging outcome sa mga ginagawa natin. Kaya, hindi na malaga na hindi po kayo natanggap dito sa barangay. Mas maiging hindi kayo natanggap dito sa barangay kasi may tweet po ako eh. Yung briefing ko sa kanila dito nung nakaraan, sabi ko, mag-aaway po tayo kasi may tweet po ako, masita po ako. Masabihin niya, binoto ko pa naman namin, tapos sinesermonan. Walang ako sinesermonan ko kayo kasi mataas ang expectation sa atin ng mga bumoto, mga tumulong sa atin. So, magtatrabaho tayo dito. Yun nga sinasabi ko na gusto ko ito kasing ginagawa kumpara doon sa naging tatanungat, diba? Sa pinanggalingan ko, may malaki sweldo ko po doon, pero ito po kasi ang buhay ko eh. Kaya, kaya maswerte ko kayo, hindi ko yung natatanggap dito. Kasi maraming mag-resign po dito sa barangay natin. Dahil, nakita naman yun siguro, yung barangay police, nagkanta ko kami ng training, 1 week training po yan, na talagang tinirain namin na maging disiplinado, marespeto, at kapag hindi nila tumimo sa isip nila, tatanggalin ko rin po yan. So, ganun po. Kaya, ang ating po ngayong hepe ng ating barangay police, retired police captain, kakaretiro lang, si Sir Nick Montanilla. Yung deputy po niya, yung assistant po niya, retired po sa PNP SAP din po, classmate ko yun, Special Action Force. So, at iba dati yung mga former military. So, ganun po, gusto natin ma-establish yung pagiging, yung professionalism po dito sa ating po secretary, nurse po yan. Secretary ko rin po sa office yan, sa kasalan. So, ang advantage lang yan, maganda yan. Pala yan, sanay na rin naman kasi yan siya. Kasi sanay sa sermon ko din sa HHRO. Kasi konti lang kami doon sa office doon, pero buong sanusin naman kami. Kaya tuwan-tuwa sila nung malis ako doon eh. Dahil wala nang taga-sermon sa kanila doon eh. So, ganun po, nakakatuwa naman dahil kasi at least makapag-focus kayo sa livelihood, marami pa kayo matutulungan. So, kahit po nang binabanggit, kailangan masustain eh. Ayaw din natin ang mingas kugod dito. Kasi sayang yung pondo ng gobyerno na ibinigay sa inyo ng huli, showcase lang tayo. Ayoko kasi ng showcase lang. So, tuloy-tuloy, sustain, para marami yung mag-beneficio po niyan. Maraming government. Maganda na kasama talaga si Tito Joey kasi siya mismo yung nag-handle. Alam niya yung gagawin. At very good naman kasi hindi mo kami napapagalitan. Yung ibang barangay napapagalitan sila. Kami hindi, kasi at charge. Okay. So ako po si Kagawad LJ Rabonan. So sa lahat po ng kagawad, ako po ang may pinakamaraming committee na hinahawakan. Lahat po ng mabibigat na committee po ay nasa akin. Yung Bids and Awards Committee po, di ba po ang budget po ng barangay ay 42 million pesos? Lahat po yun ay nasa committee ko. Kung paano po yun itatapon ko. Pero wala po yun sa wallet ko baka po sa akin po kayong ako lang, kasi lahat po yun ay naitan ko lang papeles po kung paano po na-disburse yun. Hindi po naman yung pwedeng, okay, gusto ko pa ilagay dito hindi. Meron po yung batas, and in fact, isa po dun sa mga batas yung percentage. 1% po ng 42 million dapat po nasa inyo. Hindi po alam. Yung GAD, Gender and Development, 5% yun. Development Fund, 20%. So, ibig sabihin, hindi ka naman makaka-decide kung saan gusto ilagay.
may percentage eh, no? So ngayon, yun po, isa sa committee ko. Pangalawa po yung education. Alam naman po natin kung gaano kahalaga ang bilang university professor sa ating community education. Yung pangatlo pong committee ay itong agriculture. Sa totoo lang po, wala naman po akong pagaling-galing sa agriculture. Ako po, pag magaling po ako sa isang bagay, aaminin ko po yun. Pero kapag hindi po ako magaling, aaminin ko rin po yun. Hindi po ako yung magbibigay-bigay. Hindi po ako magaling talaga sa agriculture. Pero po, kinuha po natin yung agri kasi for the last 20 para kung tawag sa kanya, agri-livelihood. In-explain ko po ito para malaman nyo kung saan tapunta. Kasi sa livelihood, agriculture kasi po ang project na to. So, agri-livelihood ang tawag. So, for the past decades, ang ginagawa nila, patay yung agriculture sa Grace Bill. Tapos, ang ginagawa, puro livelihood na namamatay din naman. So, ang sistema, sabi ko dun sa first ever session, regular session ng barangay, petition ako na tanggalin yung agriculture sa livelihood. Kung gusto yung mag-livelihood, go! Pero yung agriculture, kailangan nyo mabuhay mag-isa. Bakit kailangan bukod? Kasi one, ang dami na nagugutom. Kailangan ng food security. Pangalawa, ang taas ng bilihin. Walang yung food source. 3, ang daming malnutrition, taas ng malnutrition kasi naging organized na tayo. Kailangan mapababa ang micronutrient deficiency. Pang-apat, dati akong chairman ng environment, yung pagtatanim talaga nakikita ko nawawala na. So, yun yung rason kaya kinuha yung agriculture kasi intellectually, nagigets ko na kailangan niya ng isang barangay, na isang komunidad para umunlad. Katulad ninyo, kayo mga nanay, hindi kayo doktor, pero alam niyo kung anong kailangan ng mga anak ninyo. Kung anong magsustahan, hindi kayo nutritionist, pero alam niyo magsustahan sa hindi. Hindi kayo doktor, pero Tuloy, nagtutulungan si mushroom grower at saka si food processor. Kung walang market sa fresh, may market sa pag-food process, sa paggawa ng mushroom. So, mayroon akong dalang sample na gawa sa mushroom. Ipapatikim natin mamaya sa inyo lahat yon. Thank you po. So, ngayon, ay kasalukuyan kasi may asosasyon na ang mushroom ngayon. So, since ako ay national, ako ang naging secretary ng Mushroom Society. So, Luzon, Visayas, Mindanao na yon. Nagkakaroon kami ng mga projects na mga binibigay sa mga iba barangay o yung iba sa city mismo through the help of LGU. So kung mayroon kami mabibigyan ng mga projects na iba, ang hinihingi lang namin na kapalit is mapapalago sana. Kasi wala kayong startup capital kundi kami Yes po. ang bibigay sa inyo. So ang ipoprovide lang is yung housing. So ibig sabihin, kung kayo dito ay mayroon kayong vacant lot, pwede ninyo yan pagtulong-tulungan na makapaggawa ng parang siya kubo-kubo lang. And then, itayo siya. Kasi pwede siya isabit lang kasi yan si mushroom eh. Maliit lang siya, kahit maliit, ganito lang kaliit, pwede na natin, pag tinunog natin yan, marami na. So, makaano na to ng mga, siguro mga 2,000 na fruiting bags kasi pag ganun siya. So, kami ngayon, kahit marami ng growers, namong problema kami sa supply ng mushroom. May times kasi na wala kaming makuha talaga. So, umaabot kami ng ng Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Cavite, sa kakahanap ng mga supplies ng mushroom kasi marami ang market ngayon sa food process. So, ngayon, kung halimbawa, dito sa area ninyo, mayroon tayo mabigyan na kagaya sa grupo ninyo, makabigay kami ng startup capital ninyo, ako ang mag-provide ng fruiting bags ninyo. Ngayon, pag napabunga ninyo yan, ako din ang market nyo. Ako ang bibili ng inyong bunga. So, libre ang inyong fruiting bags, makabenta kayo ng bunga, galing sa akin ang pinagbentahan. So, ang pinagbentahan nyo, yun na ngayon ang pwede nyo gamitin as puhunan, bibili ulit ng fruiting bags.
And then makapag-provide na kayo ng dagdag na fruiting bags ninyo, ang market nyo, ako pa rin. So if ever na lumago man ito, ang project dito, hindi ko kayo pipigilan na maghanap ng mas malawak na market nyo. Diba? So ang purpose ko nito is mabigyan ng hanap buhay kahit tayo ay nasa bahay lang. So since may mga PWD tayo ng mga anak, hindi tayo makakaalis basta-basta sa bahay, di ba? So at least kahit sa bahay, mayroon tayong pagkakaabalahan. Actually, si mushroom kasi therapeutic yan eh. Hindi lang siya basta mushroom, kahit na may sakit tayo, nakakatulong nga yan kasi pag pwede natin bantayan si mushroom na Hindi tayo. Ayan, naniwala. So guys, so ano na kami, harvest time na ng mushroom. Live load ng JBOPWD ng Barangay Graceville. Si Ernesto yung nagkakato. Sir, paano ba ikat yan? By stem lang. Stem yung kasama yung Yung phone. para yung maliliit, Apo. mag-grow pa siya. Kasi sayang kung yung maliliit, mga harvest din kung kasama roots. O, diba? Kasi pag tinanggal mo na siya, sayang yung mga Sayang yung maliliit. Dapat talaga gagamitin ng gunting Oo, gunting lang, cut mo lang yan, yan. No? Ganyan lang. Yan. Dami rin. Yung kasing isa, binunot. Oo. Talagay ko mali. Ewan ko kasi Binunot lang. sayang yung ano niya. Kasi may maliliit pa eh. Oo, may maliliit pa. Ganyan pa pag-harvest.